Hello guys, nandito naman po tayo ngayon. So, ngayon pag-aaralan naman natin yung paano mag-send ng data in one form to another form, no? Gamit yung Visual Studio 2022. So, just double click the Visual Studio 2022. Okay, ayan na po, lumabas na po. And then, create a new project. Click mo lang yan. Then, wait for the templates. So, templates natin nga gagamitin ay yung templates ng Windows Forms app.net framework. So, ito po. Then, next. So, in your project name, type a name or a project name na gusto mo. Okay? So, sa akin ay sending create. Andito sa ilalim. Yes, andito po. The project, mayroon na pala. So, kailangan natin palitan kasi mayroon na palang exist. Sending data to form 2 na lang. Okay, so create. Okay, ngayon, andito po na yung ngayon dito sa form 1. So, kailangan natin i-add yung button. So, we have toolbox, all Windows forms, then button. Okay, click. Next, in your button 1, you have now your properties. Andito siya. So, yung properties niya, sa pangalan niya, ay palitan natin ito ng search. Okay? Okay. Search button. Ito, search button. So, pwede mo rin itong lagyan ng image, no? Pwede mo itong lagyan ng image. Then, we have toolbox again. Then, add text box. So, just type in your search sa toolbox mo, mayroon dyan, pwede ka dyan mag-type. Okay? So, text box. Yan. Ito na po yung text box natin. Okay. Now, so paano natin gagawin? So, let us add another form dito sa project. Then, add forms. And then, use Windows Forms. Ito. Okay. Then, add. So, mayroon tayong form 1 at saka ito yung form 2. Ito. Kita nyo ba? Yung form 2. So, form 2, ito, makikita nyo, ito, and then form 1. Okay. In your form 1, you have your text box and you have your search button. In your form 2, insert also a text box. Yung text box mo po, na text box 1, ay dapat pareho sa text box 1 ng form 1. What I mean na pareha sila ng i-display. Okay? So, mamaya makikita mo. And then we need to add button again. So, so, ito yung button na to. Ito yung exit button. Lalagyan natin to ng exit button. Okay? Application button. Exit button pala yan. Application exit button. Yan. So, andito na. Okay. So, babalik tayo sa form 1. Okay? So, in your form 1, open the search or double click para magkaka-code na tayo. Hard coding po ito. Okay? Double click. Ayan. So, ito po yung button click mo na search. So, yung nakaraan, mayroon na tayong examples doon kung paano natin yung browse button at saka search button. Sa browse, yan ang gagamitin natin. Okay? Para magkaroon tayo ng value with the same value in your form 2. Okay? So, okay. So, ito yung nakaraan. Okay? Ito yung nakaraan. Okay? So, makikita mo, ito yung may markang pula.
ay may kulang yan. Ayan. Kulang tayo ng isa. Ito. Kulang. Okay, so pwede mo yan lagyan. Yan. Tapos lagyan mo dyan. Okay. Ayan. So, na issues found. So, dapat alam mo. Okay? So, try natin i-run muna para makita natin kung gagana o hindi. Ayan po, nag-run. So, ano muna, docx muna yung hahanapin natin. Okay, search. So, andito yung ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, mayroon tayong Word documents. Okay? So, click natin. Okay. Ayan. So, ngayon, makikita na natin dito yung na-select ko na file name. Okay? Na-search ko at saka na-select ko. So, pwede ba natin ito i-transfer? Pag na-click natin, pupunta sa form 2. Pwede. Paano? Magde-declare tayo in public. Okay? So, close muna natin to. Okay? So, close muna dyan. Then, balik tayo dito sa taas. Yung namespace natin, ito yung title natin, sending data to form 2. Then we have the public class. Okay? So sa public class, public partial class form 1 form, diyan natin i-declare yung sa public para mapopulate ng form 2 with the same sa form 2. Bababasa ng form 2 kung ano mayroon si form 1 kasi naka-public siya eh, o kung kahit sa anong form. Okay, kahit sa form 3 pwede mo rin yun gamitin yung text box, yung laman ng text box ni form 1. Okay, so lagyan natin ito ng code. Paano natin lagyan ng code? Ita-type natin yung public static. So public static to. Okay, okay, so ayan na po, public static form 1 instance. Gagamit tayo ng instance. And then, i-declare natin na naka-public si text box. Si text box ko ginawa kong txb. So, the name of my text box is txb1. Okay? Para alam natin na si txb1 yan. Okay? Okay, ngayon, dito naman tayo sa public form 1. Okay? Mayroon tayong initialize component. So, dagdagan natin ito ng instance. Sino si instance? Ito si instance from public form 1. Okay? Si instance equals to this. This equals to txb1 equals to textbox 1. Yun po ang sabi niya. Okay? Okay. Okay, ngayon, dadagdagan natin itong si textbox keyuse.file name. Ito kasi yung file na to, isa open dialog, nagawa na natin to nung unang tutorial natin, no? So, ito naman dadagdagan lang natin. So, paano didagdagan natin para maging public yung text box niya. Okay, so dagdagan natin. Okay? Okay. Okay. Now, this is now dinagdag natin. Okay? Dito sa kay button. Form 2 equals to form 2 equals new form 2. So, dito si form 2 andito. Hindi pa kasi nakapublic si form 2 eh. So, mamaya makikita mo. So, ito naman dideclare ko pag click mo ng button dito, pag click mo ng button si form 1 ay magtatago. Bakit? Because nilagyan ko ng this form or this equals to or this dot hide. So, ibig sabihin, pag na-click ko ito si button, andito si button, okay? Yung code niya andyan. Yan. Pag na-click ko yan,
magtatago si Form 1. At lalabas naman si Form 2. Kasi nilagyan ko ng Form 2.show. Okay? So, mayroong tayong error. So, mamaya na lang yan. So, pupunta tayo kay Form 2. Okay? Kasi hindi pa nalagyan ng code si Form 2 eh. Kaya nagkaganyan si Form 1. Okay? So, pupunta tayo na kay Form 2. Okay. Si Form 2 mayroon namang text box 1. Kung makikita mo dito, si text box 1 yan. Sana ba si text box 1? Ayun, ito. Si text box 1 yan. Hindi natin pinalitan. At ito naman si exit button. Ayan, si button 1. So, si text box 1, kag si button 1. So, dito tayo. Pero ang gagawin natin, ay hindi natin ilalagay sa button yung code. Ilalagay natin yung code sa mismong form load. Okay, so let us open. Double click. Ayan, ito na po. So, makikita mo dito si form 2, hindi siya naka-public. Wala kang may nadeklara na naging public siya. So, gagawin natin ngayon. Okay, ipapublic na natin ngayon si form 2. Okay? So, public static form 2.instance. Okay? So, ito naman sa ilalim, lalagyan din natin ng code. Okay? So, kung anong ginawa natin dito kay form 1, yun din ang ilalagay natin kay form 2. So, kukopyahin lang natin to. Instance this. Kay form 2. Instance this. Yan. So, no issues found. Kasi, andito na. Okay, si form 2 naman. Okay. Isa, dalawa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, meron tayong error. Okay lang. Okay, so now ito na ngayon. Makikita natin, mayroon pa tayong error dito. Dito sa kay form 1. No? Paano ba ito gagawin? Si form 2, type natin form 2. Try natin, testing natin. Okay? Kung gagana siya. So, dito tayo mag-start sa form 1 kasi andito yung start niya. Okay, let us try to start. A few moments later. So, andito na ngayon yung form 1. Nag-run na. Isi-search na natin. Hahanap tayo ng okay. Okay, andito na ngayon. Lumabas na yung mga Word na files. Okay. So, ito yung open. So, let us try to open. So, wala. Walang may nangyari. Kasi wala siya sa form 2. Hindi na kasi dineclare si form 2 na maglalagay doon siya. Okay, exit natin. Okay, so mali. Mayroon tayong mali. Form 2. Dito si form. Dito pala kay form 1 ang may mali. Okay. Si form 2 kasi dito na i-declare natin. So, pwede natin palitan to. Lagyan natin ng F. Yun. Si F, new form 2. So, ito sa si F din. Yun. It show. So, yan ang variables. So, wala ka ng yun. Si F. Ito, si F din. Baka nagka-conflict sa kay form. So, yung F natin dito, ayan. Hindi natin na-declare si form 2 equals to ayun. So, F new form. Ito.
Dito rin. Si form 2, form 2, form 1 instance. Xbox application. Okay. So, lagyan mo na sa form 1. Sa form 1. Public naman ito pala. Logic F. Ayan. Okay, so ito na ngayon guys. Okay, so ayan. Textbox 1 equals CSV kiosk dot file name from form 2. Yung form 2 natin na ginawa, ito yung form 2. Saan na ba siya? Andito sa taas. From form 1 pala. So ito yung form 2 kanina. So, form 2, andito si form 2. Ayan. This is your public class. Yan. Si form 2. Pero si form 2, nirename natin si form 2 sa form sa kay form 2 din na pangalan para hindi natin makalimutan si form 2. So, andito na siya ngayon. Kasi andito tayo sa form 1. Kaya ito yung ano natin, yung public static form 1 instance, public text box txb1 equals to txb1. Ito yung pinangalanan natin, no? Sa kay text box. Si text box 1 kasi yan eh. Okay? So itra-try natin ulit. Okay, ayan na po. Si application exit sa kay button 1 yan. Okay? Pero andito siya andito sa ang code niya sa design natin. Okay? So double click natin to. Okay? Ayan, makikita po natin 'yan. Okay? So let's try to start again. Okay. Titingnan natin kung maglo-load ulit. Okay, search box. Search. Okay, search box. Okay. Okay. Pag na-click ko to, yung Proforma BS SOA ngek. Pag na-open ko to, lalabas to sa form 2. Sa form 2, ayan makikita nyo, may form 1. Kasi dito ko sana i-search sa form 1. Dapat mag-equals yan sa form 2. Okay? Okay, open natin. Ayan. Andito na ngayon sa kay form 2. Si form 1 nawala na kasi si form 1 naka-hide. Diba? Sabi ko kanina sa inyo, andito si form 1 naka-hide. Ayan. Tapos ipalalabas niya si form 2. So, tingnan natin kukunin ko ito stop ko muna. Okay. Para makikita mo. Okay. Kukunin ko muna. Then i-run natin ulit. So, dito tayo kay form 1. So,
So, start ulit. Then, search natin. Then, ito naman siya. Open. Ayan. Form 2 with the same sa kay form 1. Dito natin na i-search si proforma bssoa .docx. Proforma lang daw. O, search. Pero, equivalent niya, naka-public sa kasi. Naka-declare kung ano dito yung may text box 1 na pangalan, dito din, ganun din yung kalalabasan niya. Okay? So, maraming salamat. Exit muna natin to. Okay, so maraming salamat and don't forget to like and subscribe. Okay, thank you very much. Bye-bye!